mga kakilala na iniiwasan nyo talaga na makasalubong kasi kumukulo ang dugo ninyo pag nakikita nyo sila? Wala pang ginagawa. Likod pa lang ang nakita ninyo. Umiinit na sa diaphragm, sa sikmura. No, you see someone from afar and you're so annoyed of that person that even if they have not done anything, you are already upset, annoyed. Do you have people like that in your life? I have people like that in my life. Father! Sino kaya yun? Kabahay mo ba, Father? Oh, I can't tell you. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Wala ako sinasabi. Baka gawan niyo ako ng kwento. Nagpaparinig si Father, mukha yatang may kabahay siyang kumukulo yung dugo niya. Hindi ko po sinabi yan. Kayo po ang nagsabi niyan. But for sure, we have all, no? And you know, the sign that we are growing in our Christian life and we truly appropriate the Christian values. Paano po malalaman na tunay tayong lumalago sa pananampalataya at tunay nating nayayakap ang ating pagkakristyano? Kapag kumukonti na sila, kumukonti na yung mga naha-high blood tayo. Sometimes I can get misinterpreted because when you hear me, di ba? Minsan talagang may mga homiles akong ang tapang ko. With all the hand gestures. And I'm sorry if a lot of you took that to mean that I'm very strict. I'm very sorry. It's just that that's how when I'm full with conviction of what I'm trying to preach, may pagka-strong lang yung delivery. No? But if you actually really live with me, and I don't think that will happen unless you are joining us, you'll realize I'm actually quite different. Why? Because I'm also wrestling with this. Because the measure, palatandaan, na lumalago kasi tayo sa pananampalataya, ay kung nauunawaan natin itong narinig natin sa gospel reading. Ano sabi ni Kristo? Na siya ang ating pahinga. Nakakapagpahinga ba tayo talaga kay Kristo? Yes, I understand yung mga mag-asawa, pag-uwi sa bahay nung nagtatrabaho, tapos maglilin o yayakap ng matagal, ay, ikaw ang aking pahinga. Oh, mga ganon, no? Mga may asawa. Si Kristo, nagagawa po ba natin yon? That when we go to a space, a private space, a quiet space, even dito sa simbahan, pag nandirito tayo, pag upo pa lang natin doon, ang nakikita ba natin si Kristo Jesus at nasasabi natin, Panginoon, ikaw ang aking pahinga. Tapos maririnig mo sa katabi mo, tapos yun na nga, yun pala ang totoong asawa. Ay, oo, ang tagal na nun. Sa loob ng simbahan, nag-uusap. Na-high blood ka na. Panginoon, ikaw ang aking pahinga. Pakiusap po, Panginoon. Patahimikin mo na sila. Na kahit na may mga nagbubulong-bulungan sa paligid natin, in that space, do we find God to be our rest? Na kapag nararamdaman natin mag-isa lang tayo,
or parang natatalo na tayo, pag nakikita natin ang Diyos, pag pumupunta tayo sa private room natin, kung saan may altar doon, nakakapagdasal tayo. Kasi kami sa aming bahay, may maliit kaming chapel. Pag pumupunta kami doon, nakakaramdam ba kami ng pahinga? Dahil wala naman kayong chapel sa bahay, eto na yung pinakasimbahan nyo. Kapag nagpupunta po kayo dito, nakakapagpahinga po ba kayo? Kapag nag-a-adoration chapel po kayo, nakakapagpahinga po ba kayo? Hindi pa din, napoproblema kami kasi ayusin namin yung PowerPoint, tapos yung music, tapos magsiserve pa kami, Father. Naku! You know what's our main task when we go to Mass? To rest. Magpahinga. That's why we really encourage silence. No? So that we will be able to be predisposed in our hearts for rest. Hindi text ng text message, tingin ng tingin sa cellphone. Because it creates tension, stress. What we want, na pagpasok natin sa simbahan, masasabi natin, Panginoon, Ikaw ang aking pahinga. That when we enter in the church, we feel, nakakapagod yung buong araw ko. Ngayon, magpapahinga ako. Kapiling ang Diyos. Kasi sabi niya, halika, dahil ako ang iyong pahinga. And the more that we go deeper into that space, the more we go deeper into that reality, hindi na tayo masyadong nababother, hindi na tayo masyadong nadidisturb ng mga balita sa internet at sa TV. Bakit? Dahil naririnig natin si Lord, my son, my daughter, rest in me. Ibig sabihin, ang tunay na nakakaunawa nun, kapag nakakasalamuha mo sila, hindi ka na high blood sa kanila. Hindi kumukulo ang dugo mo. Nakakalungkot kung ang mismong tao na kumukulo ang dugo mo, taong simbahan. Baka hindi po natin alam, may mga kumukulo na ang dugo sa atin pag nakikita nila tayo. That's why from time to time, I check my brothers, no? Do you feel safe when you talk to me? Parati kong paulit-ulit na tinatanong kasi, no? As I've said, people can misinterpret my external behavior as something that I'm very rigid and strict. Kaya takot na takot sila. Maraming nagsasabi, no? Father, nung ganito, ganyan, akala ko nakakatakot ka, Father, tapos nag-usap na tayo, Father, tapos hinag mo ako, Father, kasi ganito, ganyan, no? May pinagdadaanan ako. Iba na ang nakikita ko sa iyo, Father. Salamat naman po kung ganun yung pagtingin. Pero isa lang po ako. What about you? Pag kayo naman po sa iba, nakikita po ba ang kapahingahan sa pagmumukha natin? Na pag nakikita tayo ng mga tao, nakakahinga sila. Salamat at nakita kita ngayon, nahawakan ang kamay natin. Panatag ako dahil nandyan ka. Safe ako dahil kasama kita. Kasi ganun ang Diyos sa atin. Ganun din ba tayo sa iba? No, nag-aalala ako sa mga taong simbahan na araw-araw nagsisimba o linggo-linggo nagsisimba at nagsiserve pa. Pero iniiwasan ng mga tao. I'm preaching to myself too. Kasi may nakita akong umiwas sa akin nung nakaraang araw. Napag-isip tuloy ako. Naku,
Baka masyado yata akong stricto. Hindi ko alam kung paano, pero sana magkaroon ako ng pagkakataon na maipakita ko yung other side ko. Nag-e-effort po ba tayo? Na katulad ni Kristo, nakakapagpahinga ang mga taong nakakasalamuha sa atin. O nasistress sila pag nakikita tayo. Brothers and sisters, that's our measure. If people are stressed when we are present in front of them, that means we are not practicing our Christian values and we are not truly embracing the Christian message. May like Christ, we will become rest for other people. Ang gulo-gulo na po ng mundo. Ang gulo-gulo na po ng bansang Pilipinas. Ayoko na ngang manood ng TV. Wala naman po mali. Wala pala kaming TV. Ayoko na pong manood ng YouTube news. Doon po sa YouTube na lang namin nakikita yung mga news. Ayoko na pong manood na sa yung sa local news natin. Kung ang paulit-ulit ko lang nakikita ay yung sa politika. Nakaka-stress. Minsan, napapag-isip ko na nga rin na ang iba, i-unfriend ko na. Kasi, every 10 minutes, yun ang share nila. Tungkol sa politika. Nasi-stress ako, nakikita ko yung Pag in-unfriend yata, ang mangyayari nun, hindi mo na makikita yung post niya. Wala po akong tinatakot dito. No? Nagsishare lang po ako ng saloobin. Kasi nakaka-stress na po ang mundo. Tapos, sasabayan pa po natin. Mga taong simbahan tayo. We should be a testament of God's rest. Not people's anxiety. May the message of God that He is our true rest may be true in our lives, so that we would be able to share that rest truly to other people. Amen.